Check. 1, 2. Ayan. Check. Okay na? Okay na. Alright. Again, maraming salamat sa ating mga kasamahan na dumalo dito sa ating bahay panambahan. Palakpakan naman natin ang araw na to. Araw ng linggo na dapat talaga dinededicate natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. So, lahat ba blessed? Amen. Siyempre, lahat tayo blessed. Yung pagpunta lang natin dito sa ating bahay panambahan, it's a blessing na. The moment we wake up in the morning, it's a blessing na eh. Right? So, kailangan magbigay-pugay tayo, ibalik natin ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw, hindi lang linggo. Dapat araw-araw nag-give back tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. So again, yung mga ngayon lang nakapunta sa ating bahay panambahan, welcome. Welcome, and we hope to see you every Sunday night starting this Sunday. Kami po ang KBI. Kami po ang Kingdom Builders International Church. Under kami ng Foursquare Church, Northern Philippines. Ayan. So, meron po kaming Facebook page, KBIC Kawayan. Meron din kaming YouTube channel, yung KBI Church. Dito ina-upload namin lahat ng Sunday services. Lahat ng aming Sunday services ina-upload namin. And then yung website natin, kbichurch.online, hindi lang sa Kawayan, yung kinikater ng website na yan, pati yung church natin sa LA, sa California. Alright, so sa mga kasamahan natin na wala pang Bible, especially yung mga bago nating nakakasama, kung gusto po ninyong mag-request ng Bible, pwede po kayong mag-request. Bibigyan po namin kayo ng libreng Bible. Pwede nyong i-approach ni naman sa ating mga kasamahan, mga elders natin dito sa simbahan. Or pwede kayong mag-email sa atin at kbiisabellafamily@gmail.com. Alright, so bago natin simulan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos at ang praise and worship, sabay-sabay nating basahin ang Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Yan, purihin ang ating Panginoon sa napakagandang salmo na ibinigay niya sa atin.
Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. So, pupunta na po tayo sa tithes and offering. Alam niyo mga kapatid, ang tithe and offering ay binibigyan natin ng Panginoon Diyos. Bakit natin binibigyan ng Panginoon Diyos? Napakayaman ng Panginoon Diyos. Bakit binibigyan natin? Yung iba kasi, mayroon ang pera dito, ba't ko ibibigay? Ibibili ko ng pagkain ko, mga ganon. Alam nyo kasi, mga kapatid, ang kapalit noon ay blessing na umaapaw. Kung basahin natin sa Malakay chapter 3 verse 10, kikita natin doon. Bubuksan ang durungawan ng langit ay ibubuhos sa iyo. Katulad ng na-experience ko sa, alam nyo mga kapatid, I came from Saudi Arabia. Sinong nag-Saudi dito mga kapatid? Napakahirap ang Saudi. Kung minsan, napakainit, then malamig. Yan ang weather sa Saudi Arabia. Ganito, sa akin experience, nung hindi ko pa hinakap ang Panginoon Diyos, ay puro problema ang trabaho ko kasi doon sa Aramco, ma'am. Sa Saudi Arabia. Dahil kasi ako ang safety manager, then puro problema kasi ang kontrata namin sa loob ng Aramco, sa refinery. Then, nung hindi ko pa hinakap ang Panginoon Diyos, ay puro problema. Kunting kamali lang ay pinapatigil po kami ng trabaho. Kaya ganun. Nung sa makatuwid, in long run, may kasama po ako na inaya ako sa kwan. Maniwala ako dyan, kako. Diyan ka na lang. Minsan, naaya ako. Hindi naman sa kwan. Maganda pala ang pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Then, long run, tuloy-tuloy. Hanggang natapos nung dumating na sa trabaho naman, bakit maganda na ang kwan? Hindi magsisimula yung trabaho namin kung wala po ako. Kaya, ang inaano ko, thank you God. Dahil kasi, binigyan po ako ng peace of mind at saka sa trabaho, tuloy-tuloy na maganda. So, yun nga, napakaganda. Ang pag-serbisyo sa ating Panginoon Diyos kung ituloy-tuloy po natin, mga kapatid. So, napakaganda. So, ngayon, igugan na natin. Paano? Pupunta sila dito, ma? Okay na? So, pag-pray natin. Kaya, ituon nyo lang yung mga kamay nyo, mga kapatid. Heavenly Father, thank you, Lord, ang nalikom namin para sa iyo, Panginoon, para sa iyong kaluluwa, ang iyong ebanghelyo. Panginoon, iniiling ko rin, Panginoon, na patawarin mo kami, Panginoon, ng aming mga kasalanan, katulad ng papatawad ng kasala sa amin, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung mga nandito, i-bless mo, Panginoon, ang kanilang source of income, lahat-lahat ang kanilang gawain na para sa ikabubuhay nila, Panginoon. Dahil kasi po, Panginoon, andito yung share nila o kaya 10%, Panginoon, na linikom na ibibigay dito sa aming simbahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at ikaw ang maparangalan. Ito po ang samot dalangin ko, Panginoon, ang pinakamatamis mong pangalan. In Jesus' name, I pray, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po ang na-bless? Amen. Amen. Sino po ang nagagalak ngayong araw para papurihan ng ating Panginoon?
As we prepare to lift our voices in praise, let us remember the promise that nothing is impossible with our God. In this moment, as we declare His power and goodness through song, may our hearts be filled with hope, knowing that with Him, all things are possible. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat at kantahin natin ang Nothing is Impossible. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe.
compares to your embrace. Light of the world, forever reign. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I'm made whole. You are God, For as I'm letting go, Oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. Oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. My heart will sing, no other name, Jesus. My heart will sing, no other name, Jesus. Oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. Oh, I'm running. Oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. My heart will sing. My heart will sing, no other name, Jesus. My heart will sing. My heart will sing, no other name, Jesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. Amen. Amen, Lord. Thank you. Let us enter into a time of free worship as we meditate on a profound truth that miracles happen today. Amen. Amen. Thank you. At the words of this song, reminding us of the wonders of our God performs in our lives each day. Let's sing with conviction and joy, for in His presence, miracles happen.
believe in your name. Miracles will happen. Yes, our God is able. Miracles will happen. I believe in your name. Miracles will happen. I believe in your name. Miracles will happen. I believe in your name. Miracles will happen. Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I believe in your name, miracles will happen. 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 Yes, Lord. Love you, I believe in your name, miracles will happen. 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 Jesus, in the name of 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 Jesus. Let's pray, church. Yes, Lord. Pag-pray natin yung heart natin. Yes, Lord. Hallelujah. Pag-pray natin yung mga pinagdadaanan natin. Yung mga Yes, blessings na Lord. binibigay ni Lord. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you, Alam Father namin, God. Panginoon, na sa iyo po galing ang Sa iyo lahat, ang aming Panginoon. papuri, Panginoon. Sa iyo, Lord, We nanggagaling believe ang in your name, pagmamahal. Jesus, Maraming salamat, Panginoon. that miracles will happen, Lord God. Thank you. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Miracles will happen. I believe in your name. Miracles will happen.
Lord. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na kami po ay magbigay ng papuri, pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ang pagsamba, Panginoon. Today, Sunday, I pray, Lord God, na ihanda mo po ang aming ears at saka ang heart namin para sa Yes, Lord. message, Panginoon, ni Pastor na magsasalita sa harapan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Maraming salamat uli kasi nakita ko kayo. Lalo po si Brother Sane kasi nung pumunta ako dito, wala. Kaya ako, marami siya yatang pinupuntahan. Praise the Lord. But thank you. Sino po yung mga bago dito na pumunta? Mayroon pa? Mayroon ba? Wala. Okay, yung sinasabi mo Pastor Brong, na pinatanggap ninyo yung last Sunday. Wala dito? Ayan. Wala, bro? Kailangan na i-follow up ninyo. Okay. Nagpapasalamat ako sa oras na ito kasi nandito po kami na makipag-attend ng service sa inyo. At yung driver namin, si Amos, yung ang pang-apat na anak namin. At saka si Brother Chris, yung isang elder natin sa church sa Santiago. Nandito po kami upang makipag-service sa inyo at makipag-fellowship sa inyo sa oras na ito. At siguro mamayang after our service, inihiling ko po na yung mga kapatiran natin na dati dito, yung elder at saka yung mga treasurer, secretary, mag-usap-usap muna tayo. Amen? Upang tignan natin kung ano po yung dapat natin na gawin. Sa oras na ito, gusto ko pong pupunta tayo sa salita ng Panginoon at nung pumunta si Sister Virgie dito, itinuro niya yung 4 cardinal doctrines of the Foursquare Gospel. Yung una, ano po yung una? Jesus Christ is the... Ano? Jesus Christ is the... Yung itinuro ni Madam Virgie. Jesus Christ is the... Ay, bagsak kayo lahat yata sa quest eh. Mayroon pang pinasa na pamphlet sa inyo na binabasa eh. Jesus Christ is the Savior. Diba? Yun ang una na itinuro niya. Pangalawa, Jesus Christ is the... Ano yun? Mayroon ba? Baptizer of the Holy Spirit. Nya? Yung pangatlo, Jesus Christ is the soon coming King. And healer. And pang-apat, Jesus Christ is the soon coming King. Yun ang itinuro ni Madam Virgie nung pumunta dito na 4 cardinals doctrine ng Foursquare. Kung sinasabi ko na cardinals or 4 cardinals doctrine, ibig niyang sabihin na yun ang turo ng mga kabuuan ng turo ng Foursquare. At itinuro na niya lahat, but sa oras na ito gusto ko pong tignan natin yung sikon. Sapagkat alam ko na
bawat isa sa atin na nandito, tinanggap natin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung hindi ninyo tinanggap ang Panginoon, wala kayo dito. But kung sakaling nandito kayo at hindi kayo sure na tinanggap ninyo yung Panginoon, kailangan na isigurado ninyo. Kasi yung mga iba, sabi nila, pumupunta sila sa church upang ma-receive sila. But sa atin, pumupunta tayo sa church kasi we are saved already. At we are saved because we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? At kung sa puso mo, sigurado ka na nandoon ang Espiritu ng Diyos kasi tinanggap mo siya sa pamamaraan ng panalangin, naniniwala ako na ikaw ay isang sinasabi nilang Kristiyano. Nung pumunta ako dito last, sinabi ko na yung Christian, kung wala yung Christ, yung IEN, sabi niya, I am nothing. But kung idagdag mo yung IEN sa Christ, we become Christian. Ibig niya sabihin na kung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, we are considered a Christian. Amen? So tingnan natin, tingnan ko kung alam ko dito. Ay. Okay. Yung text natin sa oras na ito Acts chapter 2 verse 38 and 39 and Acts chapter 2 verse 1 to 4. Basahin natin yung Acts chapter 2 verse 9, 1 to 4. Ay, unahin natin yung hindi. Acts chapter 2 verse 38 to 39. Peter replied, repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, this promise is for you and your children, and for all who are afar off, for all whom the Lord our God will call them. Kung tingnan ninyo, sabi ni Peter replied, repent. So yung unang-unang gawin natin upang magiging Kristiyano tayo, we need to repent. Yun ang pagtanggap sa Panginoon. At pagkatapos, be baptized every one of you. Yung ibig niyang sabihin ng be baptized, we need to be baptized in water. We need to be immersed in water. Because sa atin, yung paniniwala natin at yung turo ng Biblia, ang baptism ay it is through immersion. It is not sprinkling. So, kung hindi kayo pa nabaptize ng water, but you accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, kailangan na magpabaptize kayo. Kasi, yung first step, repentance. But, upang mas lumaki ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, kailangan na magpabaptize ka. At yung baptism, gawin ng pastor sa atin. At hindi lang yon, pagkatapos na tayo ay nabaptize, sabi niya dito, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, pangatlo yon. We need to repent for our sin, and we need to be baptized. And after baptism of water, we are considered or we are candidate to receive the baptism of the Holy Spirit. Tingnan natin ang Acts chapter 2, verse 1 to 4. Sabi niya, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to the rest of each of them. All of them were filled with the
Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kung tingnan ninyo sa 4, sabi niya, all of them. Yung ibig niyang sabihin, ang baptism sa Holy Spirit ay hindi lang para sa isa, dalawa, tatlo, but lahat. Yung nagrepent ng kanyang kasalanan, lahat yung nagpabaptize sa water, they are candidate to be filled with the Holy Spirit. And after being filled with the Holy Spirit, we can be able to speak in tongues. So, ang pag-aralan natin sa umagang ito ay it's about baptism of the Holy Spirit. Amen? Tingnan natin sa buhay ni Hesukristo, makita natin na sabi niya sa Mark 3 verse 11, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, He will baptize you, sabi ni John, with Holy Spirit and fire. So, yung magbabaptize sa atin, it is the Holy Spirit. Ang gawin niyo lang yung pastor, siya yung magtuturo upang maunawaan natin at pagkatapos yun, kung desire natin na matanggap yun, manalangin tayo at ang Holy Spirit siya yung magbaptize sa atin. Sabi niya sa Mark chapter 1 verse 8, I baptize you with water. Sabi ni John Juan, but He will baptize you with the Holy Spirit. Sino yung He? Capital He, this is Jesus. He will baptize you with the Holy Spirit. So kailangan natin na mabaptize sa Holy Spirit upang makapagbuhay tayo ng victorious dito sa mundo. Kasi dito sa mundo, maraming temptation. Maraming temptation. At kung minsan, kung hindi mo talagang iniisip at hindi ka talagang puspos ng Holy Spirit, kung minsan, yung temptation ay magawa natin yung temptation. But kung tayo ay baptized sa Holy Spirit at yung Holy Spirit ay nandito sa atin, we can overcome temptation like Jesus. Kasi kung tingnan natin dito si Jesus Christ, kung mabaptize tayo ng Holy Spirit, we'll become Jesus Christ na na-overcome niya ang temptation nung si Satanas ay pumunta mismo sa kanya after baptism of the Holy Spirit. At sabi niya, kasi nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days at 40 nights, sabi niya, turn this stone into bread. At sabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but kailangan niya yung salita ng Panginoon upang lumaki at upang mamuhay ng tama. Kung tingnan natin tayo, mga Kristiyano, ang buhay natin, kailangan natin na kumain ng pagkain. Amen? Upang malakas tayo. But hindi lang yun, kailangan natin na mabaptize ng Holy Spirit upang hindi lang malakas ng katawan, kundi malakas sa spiritual na pamumuhay. Kasi dito sa mundo, kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka talaga puspos ng Holy Spirit, kayang-kaya ng kaaway na i-tempt kayo. At kayang-kaya na magbigay ng hindi kanais-nais at tayo po ay sumunod. Amen? Tingnan natin dito, makita natin na
The initial evidence of baptism in the Holy Spirit in Acts chapter 2 verse 1 to 4, sabi niya sa verse 2, wind from heaven. Kung tignan natin, nang nabasa natin kanina, sabi niya na maramdaman natin yung wind sa heaven na nanggagaling sa heaven. Sa Biblia, yung sinasabi nilang wind ay yun ang trabaho ng Holy Spirit. Alam niyo sa physical na pamumuhay natin, no umay iti angin, itayab na amin dagiti rugit, di ba? Sa spiritual na pamumuhay natin, kung ang wind isim-symbolize niya yung Holy Spirit, kung pumunta sa buhay natin, alisin niya yung hindi ka nais-nais na ginagawa natin. Makita ninyo si Brother Chris, matagal sa Saudi. More than 20 years na manager sa Saudi. Alam ninyo, nung nandoon siya sa Patol, nagkapitan siya noon sa Patol mismo. Because noon hindi siya Kristiyano at talagang disiplinado. So, kung nalaman niya na ikaw, Brother Ruel, ay nagnakaw kahit hindi proven, ay gawin niya yung lahat sa inyo. So, natatakot lahat yung mga tao sa kanya. But, in return, yung mga barangay, walang gumagawa ng kababalaghan kasi natatakot sila. At kung minsan, ginagawa niya ng hindi maganda sa mga tao na nalaman na gumawa ng kasalanan sa barangay. But praise the Lord, nung nag-Kristiyano siya, unti-unti na nabago ang kanyang buhay. Unti-unti na nabago ang kanyang buhay. So, praise the Lord, kasi kahit saan ako pumunta, gusto niya sumama. But kung minsan hindi, kailangan kasi maraming kailangan na gagawin natin. Sabi niya dito, wind from heaven. The initial evidence that you are baptized of the Holy Spirit is you will experience wind from heaven sa inyong puso, sa inyong buhay. Ibig niyang sabihin na sa inyong buhay, maramdaman mo na talagang ang Espiritu ay sinishik na yung inyong puso. Noong nag-attend ako, 1999, sa Manila, sa Lusani 2. Yung isang speaker nila ay World Lusani 2, that is international na gathering. Yung speaker nila yung isa ay si Jack Hifford, yung pastor natin sa Los Angeles, California. Siya yung isang pinamalaki na churches natin sa buong mundo, Foursquare churches. At si Jack Hifford nagiging well-known sa entire the body of Christ because naging prophet siya at magaling siya na kumanta, magaling siya na mag-compose ng kanta. Kung malaman kung nabuya yu jay film na The Cross in the Church Blade na yung starring ay si Pat Boone. Si Pat Boone ay isang singer at naging member niya. At saka si Sandy Patti, isang singer na naging member niya. At hindi ko po alam, but napakinggan ko na kahit si Ronald Reagan noon. But si Jackie Ford, patay na ngayon. Amen? So, pangalawa, sabi niya dito sa
Verse 3, flame of fire. Kung mabaptize ka ng Holy Spirit, maramdaman mo yung flame of fire. Parang yung puso mo nasusunog. Ano yung isim-symbolize na yun sa spiritual na pamumuhay natin? Kung ang Holy Spirit ay pumunta sa atin, sunogin niya lahat ang hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kung ikaw noon ay babaero at totally na isinirinder mo ang buhay mo sa Kanya, ang Panginoon inot-inot nga ikatena diyay nga tarigagay mo. Amen? Kung ikaw ay bungangiro, mayroon ba dito? Inot-inot nga ikaten ni Apo Diyos lagi jay. Kung ikaw ay sugaliro, inot-inot nga ikaten ni Apo Diyos lagi jay. Amen? No, anyaman nga klase nga basol, kung ang Holy Spirit ay pumunta or may experience natin yung baptism of the Holy Spirit, yung fire of the Holy Spirit, pupunta sa buhay natin at unti-unting alisin niya ang hindi maganda sa buhay natin. Kung minsan tayo ay magalitin, kung minsan tayo ay yung sabi niya sa Biblia, kung minsan tayo ay nalaing nga makiapa, nalaing nga masaktan, remember na kung pumunta yung Holy Spirit sa atin at unti-unting inaalis yun. But kung ikaw ay nagiging Kristiyano at sinasabi mo na Kristiyano ka, nag-a-attend ka sa church every Sunday, but the same yesterday, today, and forever, yun ang problema. Kasi yung pinanggalingan natin, nag-a-attend tayo sa church, nagsisimba tayo, but pagkatapos, babalik uuwi, the same. Walang pagbabago. Sa Kristyanismo, na totoo, may pagbabago sa puso. Amen? Kasi yung Holy Spirit, pupunta sa atin. At yung pangatlo, sabi niya dito, we will speak in tongues. Amen? Magsalita tayo ng iba't ibang mga wika. Kung minsan, salita ng nananggaling sa ibang bansa, kung minsan, salita ng angel na naibigay sa atin, yun, kung mabaptize tayo ng Holy Spirit. Because the initial evidences of one person to be called baptized in the Holy Spirit is he can speak in tongues. Amen? At yung mga iba, hindi sila naniniwala sa speaking tongues. But maraming scriptures na nagpapatunay na ang mga Kristiyano na ibigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon, sila po ay pwedeng mag-speaking tongues. But kung tignan natin, yung mga tao na may desire na matanggap yun, sila yung makapag-speaking tongues. Tignan natin sa Biblia, sabi niya, speaking in tongues is our spiritual voice. Amen? Sa physical na katawan natin, ako, dito sa physical, nakipag-uusap ako sa inyo. Nagsishare ako sa inyo. But sa spiritual, kasi kung pumunta ng Holy Spirit sa puso natin, yung Spirit ng Panginoon sa puso natin, yung voice niya ay yung speaking tongues. Amen? Magkaintindihan ba tayo? Okay. At yung speaking in tongues, it is our spiritual voice, it is used to speak to God directly. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Upang hindi ninyo sinasabi na
salita ko yun, basahin natin. Kasi mahirap kung sa inyo ay sinasabi ninyo na hindi salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 14, verse 1 Corinthians verse 14, verse 2. Kung nakita ninyo, pakibasa. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Maliwanag ba? Kung nag-i-speaking tongues ka, nakipag-usap ka sa Panginoon directly, na walang kahit sino man na makaintindi, kundi ang Panginoon lang. So, ang speaking tongues, it is our spiritual voice. Ginagamit natin to speak to God directly in prayer. Amen? Kasi kung nananalangin tayo, kung minsan nananalangin tayo ng maintindihan. Yung problema, maintindihan ni Satanas. At kung maintindihan ni Satanas, siya yung magsasalubong at pipigilan niya upang hindi makapunta ang sumbat ng Panginoon sa atin. Kagaya din kung maintindihan yun na malagip yung si prophet or si Daniel. Nag-prayer ang fasting ng 21 days, but after 21 days, yung sumbat yung panalangin niya na pumunta sa kanya. Bakit? Kasi yung spiritual forces of the darkness, nandoon sila sa taas, hinarang nila upang hindi makapunta kay Daniel. At yun ang ginagawa ng kaaway. Marami tayong panalangin na ibinigay sa Panginoon, napakinggan ng Panginoon, ibinigay niya yung panalangin, but sa taas, sa principalities, ng mga authorities doon sa taas, ginagamit ng kaaway, sila yung naghihinder upang yung pagbalik ng sagot ng panalangin natin ay hindi natin matanggap. But, kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon and speaking in tongues, directly na ang Panginoon, siya yung makaintindi. So, ang Satanas, hindi niya kaya na i-hinder kasi hindi niya maunawaan. Amen? So, kailangan na tayo pala ay mag-speaking tongues tayo upang gamitin natin na manalangin sa Panginoon. Amen? Sa verse 2, praying in the Holy Spirit is God's will. Pakibasa sa 1 Corinthians chapter 14, verse 15. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Amen. Sabi niya dito, so what shall I do? I will pray with my spirit. Sabi niya, manalangin ako sa Holy Spirit, sa Espiritu ng Diyos. Sa Espiritu ko manalangin sa speaking tongues sa Diyos, and it is the will of God. Amen? Kasi kung minsan maraming mga tao na hindi naniniwala sa baptism of the Holy Spirit, hindi naniniwala sa speaking tongues, sinasabi nila na yun ay tapos na. But sa Biblia, sinasabi niya na kailangan natin na mag-speaking tongues because it is God's will. Amen? It is God's will. So, kahit ano po yung mapakinggan ninyo sa labas, huwag kayong maniwala. Maniwala kayo
sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Kahit sa YouTube, maraming mga napapakinggan na natin doon na magagaling, na magsalita, mag-share ng pasalita ng Panginoon at sinasabi nila na tapos na. Hindi natin kailangan yun. Yung Word of God yung kailangan natin. Kung yung Word of God na kailangan natin, di, alisin natin yung Word of God na nandito dyan. Kung hindi natin kailangan, kung hindi nag-ooperate ngayon. At sabi niya sa Biblia, sa Revelation na, whosoever na mag-add ng salita ng Panginoon, I will add the consequences in their life. But whosoever na magbawas ng salita ng Panginoon, bawasan ko rin ang maibigay ko sa kanila na dusa iti panagbiag iti or ipapan iti impyerno. So mga kapatid, kailangan natin na mag-pray in the Spirit because it is God's will. Amen? At hindi lang yun sa John chapter 4 verse 23 and 24, pakibasa. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. God is a spirit and His worshiper must worship Him in spirit and in truth. Anong ibig niyang sabihin yon? Worship Him in spirit. Kung nag-a-attend kayo ng malalaki na gatherings natin, kung minsan mayroong mga pastor pagkatapos yung music ng awitan ay sila ay nag-worship. Halalarasia, lalarasia, lalarasia. Halalarasia, lalarasia, lalarasia. Hambalalarasia, lalarasia. Andia, lalaramba, lalarasia. At alam ninyo kung kaya yun, na gawin yun, na ang Holy Spirit ay makapag-worship tayo sa Holy Spirit. Ang ganda na wini-worship ang Panginoon in spirit and in truth. Amen? In truth, sabi niya, dapat na ang pag-worship natin sa Panginoon ay katotohanan. Kasi maraming mga tao na nag-worship sa Panginoon. Ba't hindi katotohanan ng pag-worship nila? Bakit? Bakit baka sabi ninyo? Kasi tingnan ninyo, maraming pumupunta sa simbahan, pag-uwi sila, diretso sa Bulangan. Pumupunta sa simbahan, pag-uwi nila, pupunta sa iba't ibang mga hindi maganda na ginagawa. Kung minsan pa, ako nakikita ko yung mga iba, naka-dress to kill sila, necktie, nakakalagay ng white dito, at yung barong nila, yung talagang pinakamahal, yung sapatos nila, pinakamahal, yung buhok nila, talagang nalagyan ng gel upang kahit anong klaseng electric fan, talagang nakaintak yung buhok nila. Oh, but pagkatapos na nagsimba, lalabas. Amen? Alam ninyo, yung mga doktor sinasabi nila na smoking is not good to your health. But, maraming mga doktor sinasabi nila, hindi nila ginagawa. Kasi, mahirap i-apply kung minsan yung sinasabi.
At karamihan yung mga tao, ganun. Magagaling magsalita. But sa application, wala. Ang hinahanap ng Panginoon, yung magaling sa application. Amen? Hindi lang yung magaling na magsalita. Kasi maraming mga tao nga maalilaw. Karon no tiyag sa ukit, guwapo, natayag, ay, santo nalaing nga sumaw. Kapon doon sa amin ano yan? Barangay Suba namin. Lahat yung barangay assembly, lahat yung barangay center di Philippines. Yung kapitan namin, guwapo. Huwag ninyong titignan kasi guwapo. Malaki. Ang magsalita, magaling magsalita. But nung minsan nag-uusap-usap kami, sabi yung kasama niya sa kanya, tingnan mo naman, kapitan. Yung buhay, lumalaki, tumatanda tayo. Kailangan magbago tayo. Sabi ng isa sa kanya. Kasi magaling na magsalita. Kung hindi mo nakikita siya, believe ka na believe sa kanya. But in reality, kailangan na magbago tayo. Kasi maraming sikrito na ginagawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Sana mga babae, wala kayong isiksikreto sa inyong asawa. Amen? Yung mga lalaki, pwede ninyo bang ipakita yung cellphone ninyo sa asawa ninyo na walang password? Or may password yung cellphone ninyo upang hindi makita yung asawa ninyo. Mga babae, sino yung asawa ninyo na may password? Sabihin niyo na, alisin ninyo upang kahit sino man makita nila yung sinasabi ninyo at yung kinakausap ninyo. Amen? Amen. At hindi lang yon, kung we will worship the Lord in spirit and in truth, we will sing in the Spirit. Singing in the Spirit. Alam niyo yung si Jack Hayford? Kung napapakinggan ninyo si Jack Hayford. Siya yung kumumpos ng Majesty, worship His Majesty. Si Jack Hayford. Na well-known worldwide in the body of Christ. At sa alam ko, siya rin yung sa church services nila, noong nag-worship sila, mayroong isang tao nag-singing in the Spirit na sinasabi niya na, Alarashia, 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 Andalarashia, Alarashia, 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 Alarashia. At alam ninyo, naka-record yun. Pagkatapos nag-singing in the Spirit, yung isang member niya, na-interpret nila. At nung na-interpret nila, yun, lumabas yung paawit na yung chorus na kanta na ano yun? Come, O Lord, and overflow us with your love. Come, O Lord, and overflow us with your love. Yun ang nilabasan nila. At nai-record nila yun. At nagiging worldwide na awit sa Panginoon. At ang mga yun na nanggaling sa singing in the Spirit, yun ang fresh na word ng Panginoon na pag-awit, pagsamba sa Kanya. Amen? So mga kapatid, anyway, balang araw, pagpatuloy natin na tignan ang mga ito kasi nakikita ko na marami tayong napapakinggan, but
napabayaan natin yung cardinal doctrine natin. At kailangan na bumalik tayo sa mga cardinal doctrines natin. At hindi lang yan, kung tingnan natin, sabi niya, being able to speak in tongues give us boldness. In Acts chapter 1 verse 4, sabi niya, pakibasa. Unahin mo sa 4, Acts chapter 1 verse 4, before pupunta ka sa 8. Acts chapter verse 4 muna. Sige. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Wag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Verse 6, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Kung nabasa natin sa verse 4, nasabi niya na huwag kayo muna pupunta na mag-share ng salita ng Panginoon. Wait until the power of the Holy Spirit, until you will be baptized with the Holy Spirit. Yun ang sinabi ng Panginoon sa mga apostolis niya. At hindi lang noon, but sinasabi na niya sa atin. At kung na-receive mo ninyo yung Holy Spirit, sabi niya, you will be bold to share the gospel in Jerusalem. Where is our Jerusalem? Our house. Kasi kailangan na tayo na naniniwala sa Panginoon. First, we must be example in our house. Kung minsan nagsishare tayo ng salita ng Panginoon, but kaaway natin yung asawa natin, yung anak natin. Hindi pwede. Hindi kagustuhan ng Panginoon. But when you receive the baptism of the Holy Spirit and you can speaking tongue, sabi niya dito na we will be able to share the gospel in our house. Amen? So, lahat tayo na nandito, mayroon tayong anak. Dapat yung mga anak natin, pamilya natin, maturuan natin na mag-serve at magpuri sa Panginoon. Kung yung anak ninyo ay hindi ninyo may guide, maturuan, problema. Sa inyo yun, hindi sa Panginoon. Kasi sabi niya, you will receive power when you will speaking tongues, and you will share the gospel in your Jerusalem. Our Jerusalem is our house. So, as a Christian, kailangan na example tayo sa ating mga bahay. Amen? At hindi lang sa ating bahay, sa Judea, sabi niya. Your Judea is your town, your barangay. Yun ang Judea natin. So kailangan na example tayo sa barangay natin. Hindi tayo pasimuno ng hindi magandang ginagawa. Kasi kung Kristiyano ka, kailangan na makita ng mga tao sa barangay ninyo na Kristiyano kayo. Kung hindi nila alam,
Ibig niyang sabihin, hindi nila alam na Kristiyano kayo. Ako doon sa Patol, kahit tanungin niyo kay Brother Chris, kung pupunta kayo sa Patols, tanungin niyo, yung pastor na igorot, walang iba, ako yung sinasabi nila. Lahat yung alam nila, mostly ako yung pastor. Walang ibang alam nila. Kasi yung mismong kapitan namin, ako yung alam niya na pastor. Kasi yung mga iba, hindi totoong pastor. Pastor lang. Kasi, iyon ang ginagawang paghanap buhay. Alam niyo, mga kapatid, maraming nangyayari ngayon na hindi maganda. At kung hindi tayo magkilatis, kung hindi natin gamitin yung isip natin, puso natin, baka maalinlang tayo sa mga propita na hindi totoo na sinasabi niya sa Biblia. Amen? At hindi lang yon, sinasabi niya dito na Samaria, our province. So, province of Isabela, kailangan na kahit saan tayo pupunta, sa Isabela, magiging example tayo. Amen? At hindi lang yon to the end of the world. Amen? Sa kahit saan ka pupunta, si Brother Roel pupunta sa Batanes. Praise the Lord, Brother Roel. Mayroong tayong contact dyan. So kung pupunta ka dyan, isigurado mo na balang araw pupunta tayo dyan, mag-evangelism. Kung palarin ng Panginoon, baka ngayon, late this year, pupunta tayo doon. Mag-share ng gospel or early next year. Kasi yung gusto ng organization natin, lahat yung probinsya, mayroong church na Foursquare dyan. At isa yung Batanes na wala pong Foursquare sa ngayon. Mayroong tayong 9 na provinces na walang Foursquare entire the Philippines. Yung dito sa Luzon, Batanes. At sa Visayas, Marinduque at saka sa Tawid, ano yung pinupuntahan yung palaging nababagyo sa Visayas? Malapit sa Samar, yung Catanduanes. Wala tayong Foursquare dyan. At sa Mindanao, Tawi-Tawi, Sulu, at mayroon pang isa na infiltrated by talagang yung mga, wala pong iisa yung church doon sa malapit sa Basilan yata. Kailangan natin na pupuntahan. At yung goal ng organization natin ngayon at next year, sana lahat yung probinsya sa Philippines ay mayroon tayong Foursquare. So, sabi niya, we will be witnesses to the end of the world. Amen? So, kailangan na, kung makapag-speaking tongues tayo, we will have a boldness. Amen? Hindi tayo nahihiya na sabihin at i-share ng Panginoon. Kasi kung nahihiya tayo, ibig niyang sabihin na, ikinahihiya natin ang Panginoon. At hindi natin nalaman ang talagang katotohanan na ginawa ng Panginoon sa atin kung hindi natin may share. At hindi natin, kung minsan hindi natin may share kasi sa buhay natin, marami pang initatago natin na kasalanan na ginagawa natin. Kasama natin yung mga kasama-sama natin. Amen? So, kailangan na alisin natin how to receive the baptism of the Holy Spirit. In Luke chapter 9 verse 9 to 13, pakitingin kasi hindi nila inilagay yung chapter. Tingnan ko muna. Lucas chapter 9 verse chapter 9 verse 11. Okay, chapter 9 verse 11, 9 to 13. Sabi niya, so I say unto you, as
and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds, and to him who knocks, the door will be open. Which of you, Father, if your son asks for fish, will give him a snake or a scorpion? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven gave the Holy Spirit to those who ask Him. Gave the Holy Spirit to those who ask Him. Amen? So kailangan natin na we need to ask. Amen? Ano yung gagawin natin? Sabihin natin sa Panginoon na kailangan ko na mapuspos ng Holy Spirit. Kailangan ko yung tulong ng Holy Spirit. Kailangan ko ng Holy Spirit ay siya yung mag-control sa aking buhay. At kung gagawin ninyo yun na taos-puso at sincere, sigurado ako na ang Holy Spirit ay pupunta sa inyo. Amen? Or ang Holy Spirit, ma-receive ninyo yung baptism of the Holy Spirit. And as we ask, we need to seek and knock. Yung seek, ibig niyang sabihin na, kung hindi nangyari sa inyo ngayon, huwag kang sabihin na, baka hindi para sa akin, ba't ipagpatuloy mo until na maramdaman mo? Amen? Nung nasa Baoco Mountain Province ako, yung may isang tinuturuan natin doon, Chief of the Hospital. Nung isinir ko yung about baptism of the Holy Spirit, kasi Chief of the Hospital, yung kasama niya, yung mga subordinate niya sa hospital, kasi doon kami sa hospital nag-service. Siyempre, first time niya na mag-attend, nahihiya. So, hindi niya kaya na itaas yung paa niya, yung kamay niya sa Panginoon. Alam ninyo, hindi nakapag-speak in tongues noon. But alam ninyo, as he continues to serve the Lord, nabaptizan siya ng Holy Spirit at sabi niya, ang ganda pala ang isang Kristiyano na ma-experience yung baptism of the Holy Spirit. So noon, nung kung umawit kami, nakaganon. But nung tumagal yung pag-service namin, alam niyo nakataas yung paa niya, yung kamay niya, at umiiyak siya. Tumutugos yung kanyang luwa. Umiiyak siya. Nagpupuri at nag-worship sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin ngayon ang baptism ng Holy Spirit kasi nandito tayo sa kahuli-hulian ng panahon. Ang kaaway, dinudublin niya ang ginagawa niya upang maraming siyang mahikayat na isama sa impyerno. At kung tayo ay hindi tayo mapuspos ng Holy Spirit, baka madali tayong hilain ng kaaway. Kasi sabi ninyo na malakas kayo, kahit malakas ka. Bakit? Ang kaway, wala siyang sinasanto. Kahit si Jesus Christ nung nandito sa lupa, hindi niya sinanto, pumunta siya at itinry niya na itempt. Panginoon, alam niya na Diyos yun. Pumunta pa rin. How much more to us? At kung tingnan ninyo, marami pong mga napapakinggan natin na well-known na pastor, nahuhulog sa kasalanan. Bakit? Hindi sila napuspos ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Pagtagal ng pagsiserve natin sa Panginoon, lalo kung everyday na marami tayong ginagawa, na kagaya ni Brother Sunny,
Kung minsan, parang mawala yung Holy Spirit sa atin kasi wala tayong time sa Kanya. But kung tayo ay talagang taus-puso na palaging nanalangin, nag-worship sa Panginoon at lumalapit sa Panginoon, ipuspos ng Holy Spirit tayo at maramdaman natin ang Holy Spirit at tayo ay mabless sa buhay natin. So kailangan natin na we need to receive the Holy Spirit. Amen? Because sa introduction course na pakinggan ninyo na repent, be baptized, and then receive the Holy Spirit. Amen? At the initial evidence that you are baptized with the Holy Spirit is when you can be able to speak in other tongues as the Lord gives the tongues sa atin. Amen? Amen. So, hinihiling ko na tayo po ay tumayo. Ilin manjay kanta nga anointing. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yung mga song leader natin sa oras na ito, mayroon kayo bang alam about the Holy Spirit? Alam niyo yon. Welcome Holy Spirit, alam niyo yon? Hindi pa? Kung hindi, yung about Come Holy Spirit, okay, awitin natin. Ilin ninyo nga. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes. Sige. Change me. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, follow me now. Let's whisper His name. I Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lift up your hands, because He is here. Lord, here we are thirsty and hungry for more of you. You all see His hands lifted up to you. Those who are watching from all over the world, right now receive the Holy Spirit, because He is here to fill you. He's here to empower you. Holy Spirit, we worship you in spirit and in truth. Let's sing it again. I'm reaching for your light. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kung sino man sa inyo na gusto niya kayong umabanti dito upang manalangin tayo. Hallelujah. Kung hindi ninyo pa naramdaman or kung hindi kayo pa makapag-speaking tongues at gusto ninyo na makapag-speaking tongues or hindi kayo pa nakabaptize ng Holy Spirit at gusto ninyo na mabaptize ng Holy Spirit, pwede kayong pumunta dito sa harap upang manalangin tayo kasi kailangan natin ngayon hanggang sa pagbalik ng Panginoon ang na mapuspos ng Espiritu ng Panginoon kasi ang kaaway, dinodoble niya ang trabaho niya upang marami siyang hikayatin na pupunta sa impyerno. Kung tayo naman ay puspos ng Holy Spirit, bigyan niya tayo ng boldness upang ma-share natin yung salita ng Panginoon sa buhay, sa bahay natin, sa barangay natin, sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan natin. Hallelujah. Kung gusto ninyo, huwag kayong mag-antubilin, pumunta, mag-step kayo dito sa front upang manalangin tayo. Hallelujah. Sige na, upang hindi tayo magtagal. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sige, dito. Hallelujah. Sige, umabanti ka dito, Sister Beth.
Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sige, hey, sige. In the name of Jesus, Babarashika, Galasika. Yes, oh God, Babarashika, Lalashika, oh God. Yes, oh God. Babalashika, oh God. Oh Jesus, yes, in the name of Jesus, oh Lord. I am worshiping you right now, oh God. Babarashika, oh God. In the name of Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Babarashia, lalalashia. Lord, thank you so much for baptizing Sister Beth. In Jesus' name, Lord, i-control mo ang kanyang buhay sa oras na ito. In Jesus' name. Sige, ipagpatuloy mo. Hallelujah. Sino pa yung iba? Gusto? Hallelujah. Sige, umay ka ito. Sister, panalangin namin kayo. Sino yung may gusto pa na pupunta dito? Sige, pupunta kayo dito upang ipag-pray kami kayo. Hallelujah. Hallelujah. Buksan mo ang inyong bibig at purihin mo ang Panginoon. Sige. We glorify you. We shalalalalala. Shalalalalala. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. Shalalalala. Shalalalalala. Hallelujah. Shalalalalala. Shalalalalala. Ipagpatuloy mo, sis. Hallelujah. Buksan mo ang bibig mo at purihin mo ang Panginoon. Yes, Lord. Laksan mo. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Lahat tayo na makapag-speaking tongues, itry natin. Huwag tayong magsalita ng maintindihan natin. Itry natin na magsalita ng ibang wika. Sige, lahat tayo. Buksan ninyo yung ngiwat yung mouth ninyo upang ilabas ng Panginoon ang gusto niya sa inyo upang makapag-speaking tongues kayo. Brother Roel, umay katoy. Brother Sunny, hali kayo dito. Yes, Lord, pakimove kunti. Manong Chris, may katay kararagan tayo. Ito'y ka ni Brother Roel. Brother Sunny, hali ka dito. Dito. Sige, pag-pray. Manong Chris, sige. Ipatay mo timam. Yes, Lord. Yes, 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 yes,
Yes, halalalashi, lalasi, yes, halalalashi, yes, halalalashi, lalasi, yes, halalalashi, lalasi, halalalashi. Sige, buksan ninyo yung yung mouth ninyo. Halalalashi, lalasi. Buksan ninyo yung bibig ninyo. Halalalashi, lalasi, lalasi, halalalashi, lalasi, halalalashi, 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 halalalashi. Yes, Lord, Holy Spirit, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat alam ko, Panginoon, na gusto mo pong lahat kami na nandito na ma-feel yung presensya mo. Thank you so much, Panginoon, sa inyong presensya. Lord, i-bless mo po ang lahat ng bawat isa sa amin upang, Lord, balang araw kami po lahat ay makapag-speaking tongues. Salamat po, Panginoon, sa inyong ginagawa. At salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin. At salamat po, Panginoon, sa inyong ipinagagawa sa amin. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa upang, Lord, patuloy po kaming lumalapit sa inyo na puspos ng Holy Spirit. Salamat, and we give you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. 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 Before na ibigay ko sa kasamaan natin, gusto ko pong sabihin na sa ginawa natin ngayon ay simula lang ipagpatuloy ninyo sa bahay ninyo. Bago kayo manalangin sa gabi, try ninyo na magpuri sa Panginoon ng speaking tongues. Alam ninyo kung palagi kayong nag-i-speaking tongues, nagpupuri sa Panginoong true speaking tongues, alam ninyo talagang ang puso ninyo ay ma-feel ninyo at mapuspos kayo lahat ng Holy Spirit everyday sa pamumuhay natin. So i-try ninyo bago kayo matulog or bago umaga, i-try ninyo na mag-pray in the Holy Spirit. Amen? At siguro sa pagbalik ko, ipagpatuloy natin na pag-aralan about the Holy Spirit kasi nag-move on ako kasi sa Holy Spirit kaagad. Kasi kailangan natin maintindihan ng Holy Spirit, yung trabaho ng Holy Spirit, at marami pa at yung gift ng Holy Spirit. So, kailangan natin na maalaman yun upang sa pagpapatuloy natin na mag-serve sa Panginoon, at least magamit natin at gamitin ng Panginoon tayo sa kaiunlad ng kanyang gawain. Amen? Binibigay ko yung mic sa next na gawin natin. Ayan. So maraming salamat sa ating mahal na pastor, si Pastor Felipe, sa napakagandang mensahe mula sa ating mahal na Panginoon. Ayan, purihin natin ang mahal na Panginoon. Amen.
So, bago po tayo magwakas, tayo po ay magdasal. Yes, let's bow our head and feel the presence of our Lord. Dakilang Ama, maraming salamat, Lord, sa araw na to, Lord God, sa buhay ng bawat isa na nakasama namin ngayong araw na to, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mensahe, Lord God, na inyong ipinarating, Lord God, sa amin ngayong araw, sa pamamagitan ng aming pastor na si Pastor Felipe Alangge, Lord God. Maraming salamat sa buhay ng aming pastor. Dalangin namin, Lord God, na kung ano man po ang hindi po malinaw sa lahat po ng ipinarating po ninyo sa amin ngayong araw na to, ipadala po ninyo ang Holy Spirit, Lord God, sa amin. Nang sa ganun, Lord God, ay mas lalo pa naming matanggap ang iyong mensahe at maisabuhay namin, Lord God, ang Christ-like living na kagaya po ng inyong pamumuhay nung kayo po ay nandito pa sa lupa, Lord God. Dalangin ko, Lord God, na sa aming paghihiwa-hiwalay ngayong araw na to, kami po ay iyong gabayan, samahan, at protektahan po sa lahat ng aming pupuntahan at gagawin ngayong araw na to. We give you all the honor, praise, and worship, Lord God. Dito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.